Binanggit ni Lin Chini na ilang araw na ang nakalipas, isang kapwa-disipulo ng kanyang ama ang dumating sa kakaibang immortal sect at sa pamamagitan ng taong iyon, ang balita tungkol sa maliit na Grandmaster ay nakarating sa kanila. Nagulat siya na makita siya sa Tucson. Si Janjo, na may maliwanag na ngiti, ay sinabi na ang kwentong ito ay medyo mahaba at nagtanong kung dapat basahin ng maliit na Grandmaster ang kanyang kapalaran. Pagkatapos ay inalis niya ang kanyang posos. Medyo nagulat siya at nagtanong, ang maliit na Grandmaster ay marunong magbasa ng kapalaran. Ngunit kailangan mo pa rin ng panulat at papel para doon. Habang hawak niya ang papel, sumagot si Janjo na alam niya ng kaunti. Ngunit sa sandaling iyon, ipinapaalala sa kanya ng sistema na ang pagbabasa ng kapalaran ni Lin Xingyi ay magastos sa kanya ng 10 milyong heavenly points. Sa kanyang puso, tahimik siyang sumigaw, "Oh my goodness, napakamahal." Hindi kailanman gugugulin ng isang tipikal na 4th grade cultivator ang ganoon karami. Tila pambihira ang kapalaran ni Lin Xing, at maaari lamang niya itong suriin sa mga bahagi. Sa labas, tinanong niya kung kailan binanggit ng kapwa-disipulo ng kanyang ama ang impormasyon tungkol sa kanilang pakikipag-ugnayan sa kakaibang immortal sect. Hinimas ni Lin Chi ang kanyang pulso at sumagot na halos 1 buwan na ang nakalipas. Sa sandaling ito, muling ipinaalala sa kanya ng sistema na pinili niyang basahin ang Heavenly Fate ni Lin Xini mula 1 buwan na ang nakalipas hanggang ngayon. At sa pagkakataong ito, 10,000 heavenly points lang ang gagastusin niya. 1 buwan na ang nakalipas, isang misteryosong tao ang dumating sa kakaibang immortal sect, nagdadala ng hindi mabilang na mga divine weapon, magical tools, at milagrosong elixirs. Ang aking ama, si Lam Son, ay mag-isa na nakipagkita sa taong iyon. Tinawag ako ng aking ama at ang kanyang mga nasasakupan, sinasabing pumunta kami sa Demon Nation upang hanapin ang isang senior na nagngangalang Janjo na tinutukoy niya bilang maliit na Grandmaster, at sinabi na siya ang junior brother ng Master ng Divine Needle Sect ng Purple Needle Heaven. Pagkatapos makipag-ugnayan sa misteryosong figure na iyon, nagsimulang mag-alala ang aking ama, nakaranas ng ilang kakaibang individual at malabo niyang naramdaman ang demonic aura na nakapalibot sa kanila. Tinawag ng ama ang mga general sa ilalim ng kanyang utos upang talakayin ang pag-atake sa teritoryo ng Demon Lord sa Heavenly Demon Realm. Napilitan akong sumunod sa mga utos at dumanas ng malupit at mapangwasak na digmaan, na sa huli ay napunta ako rito. Narinig ito, sinabi ni Janju, naiintindihan ko. Ang pangunahin mong base ay nasa Sun and Moon Lake, tama? Napasigaw si Lini sa gulat, "Master, anong uri ng divine power ang taglay mo?" Yumuko si Janju at mausisa na nagtanong sa kanya, "Sa iyong paglilinang at sa iyong ama, maaari mong tawirin ang Golden Sand River ng mag-isa. Kaya bakit ka pa rin nasa Demon Nation?" Bahagya siyang yumuko at sumagot, "Kung umalis ako, ano ang mangyayari sa aking kapwa mamamayan na nasa Demon Nation pa rin?" Ikanaway ni Janjo ang kanyang kamay at sinabing, "Marangal ka, ngunit kung dadalhin mo ang iyong kapwa mamamayan, paano mo maaabot ang teritoryo ng iyong mga tao? Gusto mo bang manatili rito habang buhay?" Si Lin Chini, puno ng pag-asa, ay nagtanong kay Yang Ju, "Posible bang bumalik? Kailangan lang namin ng malaking barko." Simple niyang sinabi ang totoo, "Gaano kalaki ang barko ang kailangan mo para magkasya ang daan-daang libong tao?" Bukod dito, sa antas ng paglilinang ng karamihan sa kanila, hindi sila makakatawid. Si Lin Chi, hindi sumusuko, ay nagpatuloy, "Hindi namin kailangang tawirin ang Golden Sand River. Maaari kaming pumunta mula sa malalayong hilaga sa pamamagitan ng mga kapatagan ng yelo, sinusundan ng agos ng karagatan upang maiwasan ang ilog at makapasok sa teritoryo ng tao." Sumagot si Janjo, "Una sa lahat, huwag na nating pag-usapan ang paggawa ng barko sa ilalim ng mata ng Demon Nation. Ang paglalakbay ay puno ng panganib mula sa mga tribo sa dagat, at may mga lugar na napakalamig na maaaring kumitil ng hindi mabilang na buhay." Si Lin Chini ay nanatiling matatag, naniniwala na mas mabuti ito kaysa mapahiya habang buhay sa Demon Nation. Matapos ang talakayan, bumalik si Janju upang mag-ulat kay Tu Shalan. Narinig ang kanyang account, nagtanong si Tu Shanlan, "Sinabi mo na ang Demon Tribe ay nakikipagsabuatan sa mga alien celestial beings." Sumagot si Jangjo, bagaman hindi tiyak na ang misteryosong figure na iyon ay maaaring hindi mula sa Divine Emissary Palace.
Maaaring binigyan nila ang mga alien celestial beings ng mga artifact na may selyo ng mga divine emissaries upang udyukin sila na atakihin ang Demon Nation. Posibleng nagpaplano sila ng masamang bagay upang i-frame ang Divine Emissary Palace. Nagtanong si Tu Shaolan, hindi mo ba sinabi na ang misteryosong figure na iyon ay naghahanap sa iyo sa lahat ng dako? Kung makakapagdala siya ng napakaraming bagay sa Demon Nation, dapat ay alam niya ang isang paraan na hindi kinasasangkutan ng pagtawid sa Golden Sand River. Maaari mong gamitin ang pagkakataong ito para makatakas. Nagliwanag ang mga mata ni Janju habang iniisip, isinasaalang-alang ko iyan, ngunit kung ang misteryosong figure na iyon ay kaibigan o kaaway ay hindi pa rin tiyak. Sa ngayon, dapat akong manatiling malapit sa kagalang-galang na binibini. Sa labas, hindi pa rin nagtitiwala sa akin ang dakilang Panginoon. Matapos gumala ng kalahati ng aking buhay, ang hinahanap ko lang ay isang ligtas na kanlungan, at walang lugar na mas ligtas kaysa sa tabi ng kagalang-galang na Panginoon. Bakit ako aalis? Narinig ito, mahinang umungol si Tu Shanlan at sinabing, ang dami mong sinasabi. Ano sa tingin mo? Magalang na hinawakan ni Janju ang kanyang mga kamay at sinabi sa kanya, iwan mo si Lini sa akin upang mas makilala ko siya. Tingnan natin kung sino ang nagmamanyobra sa likod ng mga eksena. At habang sinasabi niya ito, sumeryoso ang kanyang ekspresyon. Si Tu Shanlan, napansin ito, ay nanukso sa kanya, binanggit na si Ling Kangyi ay isa ring kagandahan, na nagpatalon kay Janju sa gulat. Mabilis na pinakawalan si Lin Cheng at sumunod sa likuran niya, tinatanong ang kanyang young master, bakit napaka-respeto ng mga demon generals na iyon sa iyo at bakit ka dumating sa Tucson? Sumuko ka ba sa kaaway? Sumagot si Janju, ako, tulad mo, ay nahuli at dinala sa Tucson. Bamantong hininga siya na idinagdag, ngunit nandito rin ako para sa isang kasunduan sa kasal. Ang magiging nobya ko ay ang Demon Lord ng Demon Nation, si Tu Shaolan. Nagtanong si Lin Chini, ngunit young master, hindi ka ba dahado laban sa Shaolan team? Sumagot si Janju, bagaman nakipaglaban na ako sa kanya dati, sa kasamaang palad, hindi pa rin ako ang kanyang katapat. Ibinaba niya ang kanyang ulo, nag-iisip na kahit ang isang celestial being na tulad ng kanyang young master ay hindi kayang talunin si Tu Shaolan, na nagpapahiwatig na ang Demon Lord na ito ay mas matindi kaysa sa naisip niya. Pagkatapos ay iminungkahi niya, kung ganoon, young master, bakit hindi ka nalang tumakas kasama namin? Sumagot si Janju, gusto ko sana, ngunit hindi pinahihintulutan ng aking lakas. Mayroon pa akong ilang bagay na kailangan kong ayusin sa dalawa. San, ngunit, ngumiti siya at sinabing, kaya ko pa ring tulungan kang makalabas. Narinig ito, sabik na tumakbo si Lini upang yakapin ang braso ni Janjes. Nagtanong, young master, may paraan ka ba talaga? Nagulat si Janju at namula. Namula siya sa pag-iisip na ang maliit na disipulo na ito ay may medyo magandang katawan. Bigla silang nakarinig ng pag-ubo at tiningnan ang ibaba upang makita si Ku, ang maliit na batang lalaki na sinabi kay Janju, Master, ang mga babae ay kalamidad. Nakita siya ni Janju na sinabing, narinig ko na tinawag ka para makita si Tu Shanlan ngayong hapon. Hindi ka naman siguro natakot sa demonyong iyon, hindi ba? Hindi mo lang basta masasabi ang anumang naiisip mo. Ngumisi si Kulas at sumagot, Master, tandaan mo lang ang ilang bagay na hindi mo dapat sabihin, at ang ilang pag-iisip ay maaaring bumalik para guluhin ka. Inis na itinapon ni Janju ang maliit na batang lalaki na sinasabing, hindi ako naniniwala sa mga Diyos o ninuno. Hindi nila ako kayang kontrolin. Bumaling si Lin Chini sa kanya at nagtanong, ano ang iniisip mo kanina? Bakit ka pinayuhan ng maliit na monghe na huwag masyadong mag-isip? Hindi naglakas loob si Jianju na sabihin ang totoo at malabo lang na sumagot, sentimental na mga bagay lang. Walang seryoso. Samantala, sa isa pang sulok, nagreklamo si Ko, Master, ayaw kong pagtaksilan ka, ngunit binigyan talaga ako ng supermodel na iyon ng napakaraming chicken leg. Nakaupo sa ilalim ng puno ng cherry blossom, tinawag ni Janju si Little Lin. Si Lin Lin, narinig ang kanyang pangalan, napatingin na nalilito. Sinabi niya, kung kailangan mong pumili sa pagitan ng iyong young master at ng misteryosong figure sa likod ng mga eksena na tumutulong sa iyong Celestial Alliance, sino ang pipiliin mo?
Muling nagtanong si Lin Chini, bakit sinasabi ng Young Master na bagaman ayon sa ating mga ranggo ay maaari mo akong tawaging Young Master nang walang anumang issue, matagal ko nang pinutol ang ugnayan sa Divine Arrow Sect. Marami ang nagnanais na pumatay sa akin sa loob ng sekta at ang lihim mong tulong sa kanila ay tila hindi rin maganda para sa akin. Matapos marinig ito, nag-atubili si Lin Chini at sumagot, ang bagay na ito ay maaaring bigan ng Young Master, ang aking ama. Nang sandaling iyon, pinutol ni Janju ang pagsasalita na sinasabing, huwag kang magmadali sa pagsasalita. Tunay na hindi ako makakapagbigay ng ganoong karaming mapagkukunan para sa iyong kakaibang Immortal Alliance. Ngunit ang mga kondisyon na iminumungkahi ko ay hindi basta-basta mayaalok ng sinuman. Sa ilalim ng Golden Sand River ay may lihim na daanan na nag-uugnay sa dalawang kaharian ng tao at demonyo. Ang kondisyon ko ay ibalik kayong lahat sa inyong tahanan. Narinig ito, agad na tumalon si Linani at nagtanong, Young Master, totoo ba ito? Ikinross ni Janju ang kanyang mga braso at sumagot, totoo man o hindi, kailangan mo lang iparating ang mensahe sa iyong ama. Nagpatuloy si Linani, kaya hindi na namin kailangan gumawa ng barko para maglakbay sa malamig na hilagang rehiyon. Sumagot siya, huwag kang magsaya muna. Ang daanan na iyon ay matatagpuan sa kanlurang teritoryo ng demonyo. Kung gusto mong gamitin iyon, kailangan mong tawirin ang buong teritoryo ng demonyo na puno ng hindi mabilang na mga sundalong demonyo. Paano makakapasok ang kakaibang Immortal Alliance? Ang teritoryo ng demonyo ay pinamamahalaan ng dalawang Shaolan. Hanggat may sapat na benepisyo, ang bagay na ito ay maaaring hindi imposible. Nagduda pa rin si Lin Chini, ngunit Young Master, nahuli ka at dinala rito. Lumakad si Janjo kay Lin Ching na may tuso ng ngiti at sinabing, alam ko na ang mga salita lang ay kulang sa kredibilidad. Halika sa aking silid ngayong gabi sa 2 oras. Narinig ito, namula si Lin Chini, iniisip, ano ang ibig sabihin ng Young Master sa pag-imbita sa akin sa kanyang silid. Nang gabing iyon, sa kanyang silid, dumating si Xiaoning at tumawag, nasa bahay ba ang aking bayaw? Hindi nakatanggap ng sagot, tumingin si Xiaoning sa paligid at sinabing, ha? Nasaan ang aking bayaw? Pagkatapos ay lumakad siya sa loob at biglang sa dilim, sumigaw si Xiaoning, Kuya, bakit napakalaki ng dibdib mo? Kasabay ng tunog na iyon, sumigaw din si Ling Kangi, Young Master, bakit napakarami mong buhok sa katawan? Pagkatapos ay sinindihan ni Jiangju ang isang kandila, na may spark. Tumingin siya at nakita ang dalawa na nagkakapaan. Ang dalawa, pagkakita sa kanya na nakatayo doon, ay nagkatinginan at sumigaw, ah! Naguluhan si Jiangju na nagtanong, naglagay lang ako ng tsaa. Ano ang ginagawa niyo sa kama ko? Tumalon si Xiaoning sa mesa at sinabing, magaling, bayaw. May malaking dibdib kang nakatago sa iyong silid. Kailangan kong sabihin sa kapatid ko. Kinuha siya ni Zhangju at sinabing, balik. Balik. Malalaman ng kapatid ko. Winagiwi ni Xiaoning ang kanyang mga kamay sa kanya na sinasabing, nagtatago ka ng kayamanan at hindi mo pinapanatili ang daan ng bayaw. Paano malalaman ng kapatid ko at hindi may kikialam? Siya ang pinakamaliit na tao. Yumuko si Janju malapit sa kanyang tainga at bamulong, Xiaoning, huwag mong kalimutan ang dahilan kung bakit kita tinawag dito. Hindi ka na ba gusto kumita ng pera? Pagkatapos ay ipinakilala niya, ito si Tu San, ang nakababatang kapatid ni Tu Shanlan. Ngayon ay dadalhin kita sa isang lugar kung saan siya tinawag upang tumulong. Namula si Linani at tumingin sa kanya na nagtanong, Master, saan tayo pupunta? Sumigaw si Xiaoning, ang babae na may malaking dibdib. Sasabihin ko sa iyo, ang bayaw ko ay may kanya na, kaya huwag kang mag-isip ng masama. Sumagot si Lin Chini, ikaw na Zoro. Ibinaba ni Xiaoning ang kanyang ulo at nagtanong, hindi ba't si Xiaoning ay natural na Zoro? Ano ang problema? Nang gabing iyon, sa ilalim ng nagniningning na kalangitan, sumakay ang tatlo sa mga tagak. Dumating sila sa lugar kung saan lumapag ang ibon at sinabi niya, nandito na tayo. Nakita ni Linani siyang naglalakad sa unahan at umabot na tinawag, Master. Lumingon si Jiangju at sinabing, ayos lang. Maaari ka ring pumunta rito. Pumasok si Lin Cheng at sinabing, Master, maaari kang magdala ng isang tao sa Golden Sand River nang walang anumang pinsala. Sumagot siya, wala itong kinalaman sa akin. Ganito lang ang lugar na ito.
Pagkatapos sabihin iyon, tiningnan niya si Shaning at sinabing, "Shaning, huwag kang pumunta rito. Manatili ka sa pampang at bantayan ang aking tagak. Kung hindi, hindi kita isasama sa susunod kapag may magandang nangyari." Nagtanong si Xiaoning, "Bakit hindi? Ang babae na may malaking dibdib ay makakapunta, ngunit hindi ako." Kumunot ang noo ni Jiang Zhu at sinabing, "Tao siya at espiritu ka. Paano sila magiging magkapareho? Kung pumasok ka, baka hindi ka napakawalan ng mga bagay sa ilalim." Narinig iyon, bumantong hininga si Shaning at sinabing, "Sige, sige, naiintindihan ko na." Tiningnan niya si Ling Kangyi at nagtanong, "Handa ka na ba?" Nalilito si Lai Nang na nagtanong pabalik, "Handa para saan?" Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang tanong, may humila sa kanila pababa. Pareho silang nahulog sa ilog. Habang bumabagsak, hawak ni Lin Chini si Jiangju sa kanyang mga braso. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.